Paano kung sabihin ko sa'yo na may isang numero, isang tiyak na pagkakasunod-sunod, na ilang beses nang dumaan sa harap ng iyong mga mata at hindi mo man lang napansin? Paano kung ang numerong iyon ay hindi basta-basta random, kundi isang tahimik na senyales na naghihintay lamang na makilala mo? May mga taong tinatawanan ang mga palatandaan. Mayroon namang binabaliwala ang mga ito. Ngunit may ilan na nagbibigay pansin at ang kanilang buhay ay nagbabago ng magdamag. Ngayong gabi, ibabahagi ko ang isang bagay na hindi dapat basta-bastang ipinagsasawalang bahala. Hindi lamang ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa tamang oras, enerhiya, at katahimikan. At bago tayo magpatuloy, tandaan mo ito, hindi lahat ay nakatakdang marinig ang matutuklasan mo. May mga sandali sa buhay na pakiramdam mo ay tila tumigil ang lahat, kapag dumarami ang bayarin, unti-unting nawawala ang mga oportunidad, at ang pag-asa ay tahimik na kumukupas sa likuran. Sa mga panahong ganito, madalas tayong maghanap ng sagot sa labas ng ating sarili, hindi natin namamalayan na marahil ang sagot ay matagal nang sumusunod sa atin. Mas makapangyarihan ang mga numero kaysa sa iniisip natin. Lumilitaw sila sa mga orasan, resibo, screen ng telepono, plaka ng sasakyan, paulit-ulit, banayad, at matiisin, na para bang may nais ipahiwatig na mahalagang mensahe. May ilan na tinatawag itong pagkakataon lamang. Ang iba naman ay naniniwalang ito ay tadhana. Sa buong kasaysayan, may mga numerong iniugnay sa tamang tiyempo, kapalaran, at mga biglaang tagumpay. Hindi ito tungkol sa bulag na paniniwala o padalos-dalos na pagsusugal. Ito ay tungkol sa pagiging mulat. Tungkol ito sa pagkilala sa mga padron na tila napakalinaw upang baliwalain. At ngayong gabi, susuriin natin ang isang tiyak na numero, isang numerong tahimik na umaayon sa oportunidad. Ang tanong ay hindi kung ito ba ay umiiral. Ang tunay na tanong ay handa ka na ba itong makilala? Ang kwento ng lalaking binaliwala ang senyales. Noong unang panahon, may isang lalaki na nagngangalang Daniel. Hindi siya mayaman. Hindi rin siya makapangyarihan. Isa lamang siyang ordinaryong tao, katulad ng karamihan sa atin. Mahahabang oras siyang nagtatrabaho sa isang maliit na repair shop. Inaayos ang mga sirang gamit ng iba, habang tahimik na hinihiling na sana'y maayos din niya ang sarili niyang buhay. Bawat buwan, patong-patong ang mga bayarin sa mesa ng kanyang kusina. Palaging may tunog ang kanyang telepono, mga paalala ng bayad na kailangang habulin. Minsan, sa kalaliman ng gabi, mag-isa siyang nakaupo sa dilim, nakatitig sa kisame, iniisip kung kailan nga ba tuluyang magbabago ang kanyang kapalaran. Isang gabi, matapos ang nakakapagod na araw, nakatulog si Daniel sa sofa. At nang gabing iyon, nanaginip siya ng kakaiba. May nakita siyang isang kumikislap na numero, maliwanag, matatag, halos tumitibok sa liwanag. Hindi ito gumalaw. Hindi ito nagsalita. Basta naroon lamang sa kanyang harapan, malinaw at hindi may kakaila. Bigla siyang nagising. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Panaginip lang iyon, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, habang bumibili ng kape papasok sa trabaho, may napansin siyang kakaiba. Ang kabuang halaga sa kanyang resibo ay nagtapos sa eksaktong parehong mga numero na nakita niya sa panaginip. Natigilan siya. Tinitigan iyon. Pagkatapos ay umiling. Sambalang, sabi niya sa sarili. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Nang araw ding iyon, napatingin siya sa orasan, naroon na naman. Ang parehong pagkakasunod-sunod ng numero, nakatitig pabalik sa kanya. Kinagabihan, habang nag-scroll sa kanyang telepono, may isang random na video na huminto sa oras na nagpapakita ng parehong mga numero. Hindi na yon nakakatuwa. Parang may layunin. Sa mga sumunod na araw, patuloy na lumilitaw ang numero. Sa mga plaka ng sasakyan. Sa invoice ng isang customer. Maging sa isang punit na pahina ng lumang dyaryo na tinatangay ng hangin sa kalsada. May nagbago sa loob ni Daniel. Isang halo ng takot at pag-uusisa. Kabaliwan ba ito? O may kung anong bagay na sinusubukang kunin ang kanyang pansin? Kaswal niya itong nabanggit sa isang katrabaho, na tumawa at nagsabing, baka yan na ang lucky lotto number mo. Pareho silang natawa. Ngunit hindi mahimbing ang tulog ni Daniel ng gabing iyon. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, may nagsasabing hindi ito basta-basta pagkakataon lamang. At dito nagkakamali ang karamihan. Kapag may ibinubulong ang universo, binabaliwala nila ito. Gagawin na sana ni Daniel ang parehong pagkakamali. Nagpasya siyang wala na lamang gawin.
Kinumbinsi niya ang sarili na kahangalan ang habulin ang mga senyales. Na ang paniniwala sa mga padron ay para sa mga desperado. At tumanggi siyang maging isa sa kanila. Ngunit kung minsan, ang pagbaliwala sa isang senyales ay hindi nangangahulugang mawawala ito. Sa halip, lalo lamang nitong pinapalakas ang aral. At ang sumunod na nangyari ay tuluyang magbabago sa lahat. Ang padron sa likod ng sikretong numero. Sinubukan ni Daniel na ipagpatuloy ang kanyang buhay na parang walang kakaibang nangyayari. Pinilit niyang baliwalain ang numero. Iniwasan niyang tumingin sa mga digital na orasan. Hindi na niya masyadong sinusuri ang mga resibo. Pati mga notification sa kanyang telepono ay nimute niya, natatakot na baka muling lumitaw sa screen ang parehong pagkakasunod-sunod ng mga numero. Ngunit habang lalo niya itong iniiwasan, lalo naman itong nagiging malinaw sa kanyang paligid. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga lumang dokumento sa repair shop, may nakita siyang kupas na sobre na naglalaman ng kanyang orihinal na kontrata sa trabaho. Dahil sa kuryosidad, napatingin siya sa petsa kung kailan niya ito nilagdaan, ang araw, ang buwan, ang taon. At naroon na naman iyon. Ang parehong mga numero. Parang kumirot ang kanyang sikmura. Hindi lamang ito basta lumilitaw sa kanyang kasalukuyan. Tahimik na itong nakahabi maging sa kanyang nakaraan. Ilang beses na kaya itong nagpakita noon nang hindi niya napapansin. Kinagabihan, umupo si Daniel sa maliit niyang mesa sa kusina, may hawak na ballpen at papel. Isa-isa niyang isinulat ang lahat ng pagkakataong nakita niya ang numero, ang panaginip, ang resibo, ang orasan, ang invoice, ang petsa ng kontrata. Habang tinititigan niya ang listahan, may kakaibang pag-unawa ang tumama sa kanya. Bawat paglitaw ng numero ay naganap sa sandali ng emosyonal na tensyon, kapag siya'y stress sa pera, kapag hindi siya sigurado sa kanyang kinabukasan, kapag kinukwestiyon niya ang landas na kanyang tinatahak. Hindi ito kailanman lumitaw sa mga ordinaryo at kalmadong araw. Lumalabas ito kapag kailangan niya ng direksyon. Doon nagsimulang magsaliksik si Daniel tungkol sa mga padron. Nabasa niya na may mga numerong paulit-ulit na lumilitaw sa buhay ng tao bago ang malalaking pagbabago. May mga kwento ng mga taong nakakita ng isang numero bago magkaroon ng malaking tagumpay sa karera, hindi inaasahang oportunidad o biglaang pag-angat sa pananalapi. May ilang eksperto ang tumatawag dito na alignment markers. Ang iba naman ay naniniwalang ito ay mga senyales mula sa ating subconscious na kinikilala ng ating isipan ang tamang oras bago pa natin ito lubusang maunawaan. Ngunit ang higit na nakaakit kay Daniel ay ito. Ang numero ay hindi maingay. Hindi siya pinipilit. Basta lamang ito nagpapakita muli at muli ng may pagtitiis. Para bang naghihintay sa kanyang magpasya. At may isang bagay na hindi na pagtatanto ng karamihan. Kapag may numerong paulit-ulit na lumilitaw sa iyong buhay, bihira itong tungkol lamang sa numero. Ito ay tungkol sa kamalayan. Sa pagbibigay pansin. Sa kung nagtitiwala ka ba sa iyong nakikita. Hindi na kayang itanggi ni Daniel ang padron. Masyadong eksakto ang mga paglitaw nito. Masyadong konektado sa mga sandali ng pagdududa. Masyadong pare-pareho upang ituring na simpleng pagkakataon lamang. Ngunit may isang bagay pa ring pumipigil sa kanya. Takot. Dahil ang pagtanggap na may kahulugan ang numero ay nangangahulugan din ng pagtanggap ng responsibilidad na kumilos. At ang pagkilos ay laging may kaakibat na panganib. Babala, bakit hindi mo ito dapat ibahagi kanino man? Sa sandaling tuluyan ng inamin ni Daniel sa kanyang sarili na may kahulugan ang numero, may tila nagbago sa paligid niya. Hindi ito dramatiko. Walang kulog. Walang biglaang himala. Isa lamang itong tahimik na kamalayan. Ngunit kasabay ng kamalayang iyon ay may isa pang damdamin, isang malakas na kutob na manahimik. Kinabukasan sa trabaho, muli siyang tinukso ng kanyang katrabaho tungkol sa mga numero sa loto. Halos sabihin na niya yon. Nasa dulo na ng kanyang dila ang mga numero. Pero may pumigil sa kanya. Isang kakaibang pag-aatubili. Nang gabing iyon, nagpasya siyang subukan ang isang bagay. Kaswal niyang nabanggit sa isang kaibigan na may napapansin siyang si paulit-ulit na numero sa kanyang paligid. Hindi niya sinabi kung ano mismo ang numero, ang ideya lamang. Agad tumawa ang kaibigan. Masyado kang nag-iisip. Walang ibig sabihin ang mga numero. Huwag kang magpakabaliw. Mas tumagal ang tawang iyon kaysa sa dapat. At sa sandaling iyon, may mahalagang bagay na naunawaan si Daniel.
Hindi lahat ay nakatakdang magdala ng iyong mga natuklasan. Kapag inilantad mo ang isang bagay na marupok sa pagdududa, ito'y humihina. Kapag ibinahagi mo ang isang sagradong karanasan sa taong kinukutya ito, nag-iba ang enerhiya. Sa buong kasaysayan, ang mga taong nakaranas ng mga senyales ay pinayuhang bantayan ang mga ito, hindi dahil sa pagiging makasarili, kundi para sa proteksyon. Dahil ang pagdududa ay mas mabilis kumalat kaysa paniniwala. Ang inggit ay marunong magtago sa likod ng mga ngiti. At ang negatibong enerhiya ay hindi nagpapakilala, tahimik lamang itong kumakapit. Napansin ni Daniel na sa tuwing bahagya niyang binabanggit ang kanyang ideya, kahit hindi malinaw, mas lalo siyang nalilito pagkatapos. Kumukupas ang kanyang katiyakan. Lumalabo ang kanyang linaw. Ngunit kapag itinatago niya ito sa sarili, may kung anong lumalakas sa kanyang loob. Mas malinaw. Mas payapa. Para bang tumutugon ang numero sa katahimikan. At ito ang hindi nauunawaan ng karamihan. Hindi nawawala ang mga oportunidad dahil hindi sila totoo. Nawawala sila dahil nailalantad ng masyadong maaga. May kapangyarihan sa pagiging lihim. May lakas sa tahimik na pagkilos. Sinusubok muna ng universo ang iyong pagtitiis bago nito gantimpalaan ang iyong aksyon. Napagtanto ni Daniel na kung tunay ngang may kahulugan ang numerong ito, hindi ito para sa usapan, ito ay para sa desisyon. Mula sa araw na yon, tuluyan na niyang itinigil ang pagbanggit dito. Hindi niya ito ipinost. Hindi niya ito ginawang biro. Pinrotektahan niya ito. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, may nararamdaman siyang unti-unting nabubuo. At may isang bagay siyang alam ng buong katiyakan. Kapag dumating na ang tamang sandali, kakailanganin niya ang tapang. At katahimikan. Ang pagbubunyag, ang sikretong numero at ang kahulugan nito. Sa loob ng maraming linggo, dinala ni Daniel ang numero sa katahimikan. Hindi niya ito isinulat sa social media. Hindi niya ito ibinulong sa mga kaibigan. Hindi niya man lang ito save sa kanyang telepono. Isinaulo niya ito. Dahil kahit paano pakiramdam niya ay may buhay ito. Ang numero ay 7, 1, 9. Sa unang tingin, tila ordinaryo lamang. Simple. Walang dramatiko. Ngunit habang mas pinag-iisipan ito ni Daniel, mas lalo itong nagkaroon ng lalim. Ang unang digit, 7. Sa iba't ibang kultura at sa paglipas ng mga siglo, ang 7 ay sumisimbolo ng pagkakumpleto. Pagkakaayon. Tamang oras. May 7 araw sa isang linggo. 7 kulay sa bahaghari. 7 nota sa isang musical scale. Ipinapakita nito ang pagtatapos ng isang siklo at ang pagsisimula ng panibago. At may isang bagay na nagbigay lamig sa kanya. Halos 7 taon na siyang nakabaon sa parehong suliraning pinansyal. 7. Ang ikalawang digit, 1. Ang 1 ay sumisimbolo ng simula. Pamumuno. Isang bagong landas. Ito ang numero ng pagkilos. Ng pagharap mag-isa kung kinakailangan. Hindi ito naghihintay ng pahintulot. At si Daniel ay matagal nang naghihintay. Naghihintay ng dagdag sahod. Naghihintay ng swerte. Naghihintay na may magligtas sa kanya. Ngunit ang 1 ay hindi naghihintay. Ito ay kumikilos. Ang huling digit, 9. Ang 9 ay sumisimbolo ng mas mataas na antas ng pagkakumpleto. Pagbabagong anyo. Ang pagtatapos ng isang kabanata bago ang pagsisimula ng mas dakila. Sa numerolohiya, ang 9 ay may dalang enerhiya ng katuparan at gantimpala matapos ang pagsisikap. 7, 1, 9. Pagkakumpleto. Pagkilos. Pagbabago. Hindi na ito basta random na mga numero. Isa na itong mensahe. Tapusin ang lumang siklo. Kumilos. Yakapin ang pagbabago. Ngunit hindi agad tumakbo si Daniel sa tindahan ng loto. Sa halip, naghintay siya. Pinagmasdan niya ang tiyempo. At isang gabi, may kakaibang nangyari. Napatingin siya sa orasan nang hindi sinasadya. 7:11. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Ngunit hindi ito takot. Ito ay linaw. Ang susunod na draw ng loto ay nakatakda kinabukasan ng gabi. At sa unang pagkakataon, hindi desperado ang kanyang pakiramdam. Hindi siya padalos-dalos. Hindi niya naramdamang siya'y nagsusugal. Pakiramdam niya ay nakaayon siya.
Nagpasya siyang kung gagamitin niya ang 7, 1, 9, gagawin niya ito ng may intensyon. Hindi dahil sa kasakiman. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa paniniwala. At may isang mahalagang bagay dito. Ang numero mismo ay hindi mahika. Ang mahalaga ay ang kahulugang ibinibigay mo rito. Ang kumpiyansang binubuo mo sa paligid nito. At ang tiyempong nararamdaman mo sa loob mo. Para kay Daniel, ang 7, 1, 9 ay hindi na lamang basta mga digit. Isa na itong senyales na tapos na siyang mamuhay ng maliit. At kinabukasan ng gabi handa na siyang kumilos. Ang pagbabago ng tadhana, ang gabi ng loto. Ang gabi ng draw ay hindi agad nagmukhang pambihira. Walang kumikislap na mga palatandaan sa langit. Walang dramatikong musika sa likuran ng buhay ni Daniel. Isa lamang itong tahimik na gabi tulad ng iba. Malamig ang hangin. Payapa ang mga kalsada. May mga taong papasok at lalabas ng maliit na convenience store na parang ordinaryong araw lang. Ngunit sa loob ni Daniel, iba ang pakiramdam. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa tindahan, para bang humahakbang siya sa sandaling dati na niyang napanaginipan. Hindi nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang tibok ng kanyang puso ay matatag at mabigat, parang tambol na nagmamarka ng isang mahalagang sandali. Pagdating sa counter, hindi siya nag-atubili. Isang tiket, mahinahon niyang sabi. Maingat niyang isinulat ang mga numero, 7. 1. 9. Hindi minadali. Hindi desperado. May layunin. Tiniklop niya ang tiket ng isang beses at inilagay ito sa kanyang wallet, hindi bilang isang sugarol na kumakapit sa pag-asa, kundi bilang isang lalaking sa wakas ay nagpa siyang magtiwala sa sarili. Nang gabing iyon, hindi siya nagpakalunod sa paghihintay. Hindi siya nakatutok sa telebisyon. Hindi siya nagbilang ng mga posibilidad. Sa halip, naghanda siya ng hapunan. Simple. Tahimik. Payapa. Dahil may nagbago na sa kanya, bago pa man i-anunsyo ang mga numero. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Daniel na may kontrol siya. Nang sa wakas ay ilabas ang resulta, hindi niya ito agad tiningnan. Naghintay siya. Huminga ng malalim. Saka inabot ang kanyang telepono. Binuksan niya ang pahina ng resulta. Dumaan ang kanyang mga mata sa screen. Bumilis ang kanyang pulso. Bahagya siyang lumapit. Sa isang iglap, tila tumahimik ang lahat. Nagkatugma ang mga numero. Hindi ito ang pinakamalaking jackpot sa kasaysayan. Ngunit sapat na ito. Sapat upang mabayaran ang kanyang mga utang. Sapat upang makahina muli. Sapat upang muling simulan ang kanyang buhay. Ngunit higit pa sa pera, may mas mahalagang nangyari. Hindi ang halaga ang tunay na nagbago sa kanya, kundi ang katiyakan. Ang pag-unawang nagtiwala siya sa isang padron. Nagtiwala sa kanyang pakiramdam. Nagtiwala sa kanyang katahimikan. Ang panalo ay hindi lamang pinansyal. Ito ay psikolohikal. Dahil kapag napatunayan mo sa sarili mong kaya mong kilalanin ang oportunidad, titigil ka na sa pamumuhay na takot na baka ito ay makaligtaan. Hindi tumalon o sumigaw si Daniel. Dahan-dahan siyang naupo. Ipinihit ang kanyang mga mata. At mumiti. Hindi dahil naging mayaman siya magdamag. Kundi dahil sa wakas tumigil na siya sa pagbaliwala sa sarili. At iyon ang tunay na pagbabago ng kanyang tadhana. Mensahe para sa'yo, handa ka na ba? Ngayon, hayaan mong tanungin kita ng tapat. Ilang beses ka nang sinundan ng isang numero at binaliwala mo lamang ito? Ilang ulit ka nang napatingin sa orasan sa eksaktong parehong oras? Nakakita ng paulit-ulit na mga digit sa resibo? Napansin ang mga padron na tila kakaiba, ngunit kinumbinsi ang sarili na wala lang itong ibig sabihin. Karamihan sa mga tao ay isinasantabi ang mga sandaling ito. Hindi dahil sila'y mangmang, kundi dahil natatakot silang maniwala na may mas mataas na puwersang gumagabay sa kanila. Ang kwento ni Daniel ay hindi lamang tungkol sa 7, 1, 9. Ito ay tungkol sa kamalayan. Tungkol sa katahimikan. Tungkol sa pag-unawa na kung minsan, ang buhay ay bumubulong muna bago ito sumigaw ng malakas. Ang sikreto ay hindi basta kopyahin ang kanyang numero. Ang sikreto ay ang pagbibigay pansin sa'yo. Anong numero ang patuloy na lumilitaw sa iyong mundo? Anong pagkakasunod-sunod ang nagpapakita tuwing ikaw ay nagdududa? Anong mga digit ang tila sumusunod sa iyo kapag iniisip mo ang pagbabago? Narito ang hamon.
Sa susunod na 48 oras, magmasid ka. Huwag mong habulin. Huwag mong pilitin. Magbigay pansin lamang. At kapag may napansin kang pag-uulit, huwag mo itong agad ipagsabi sa lahat. Protektahan mo ito. Damhin mo muna. Hayaang magkaroon ito ng kahulugan sa loob mo bago ka kumilos. Dahil ang oportunidad ay bihirang dumating na sumisigaw. Dumadating ito ng banayad. Tahimik. Paulit-ulit. At tanging ang mga tunay na nagbabantay ang nakakakilala nito sa tamang oras. Kung handa ka nang simulang pansinin ang mga senyales sa paligid mo, i-comment ang salitang ready sa ibaba. Hindi para sa akin, kundi bilang senyales sa iyong sarili. At tandaan, may mga lihim na nawawalan ng kapangyarihan kapag ibinahagi ng walang pag-ingat. Kaya pumili ng mabuti. Magmasid ng mabuti. At sa susunod na may numerong lumitaw sa harap mo, tanungin mo ang sarili mo. Ito ba ay nagkataon lamang? O ito na ang sandali ko?